Bakit pera ang para sa retirement mo? Gamitin natin mga kapeso ang Dragonfly platform na ito sa kanilang retirement calculator. Sabihin natin mga kapeso na ang gusto natin na monthly contribution sa ating pera account o sa ating retirement account ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Ang ating expected annual return o ito yung kikitain ng ating 1,000 pesos ay 2%. At ang ating years before the retirement o before tayo mag 55 years old, kasi 55 years old, pwede na nating makuha ang ating retirement account. Sabihin natin na 5 years na lamang ang natitira. Ibig sabihin, 50 years old ka na ngayon. 62,000 pesos ang pwede na makuha mo mga kapeso. Mga kapeso, ang paggamit natin ng Dragonfly portal na ito ay hindi endorsement o kaya naman ay promotion ng Dragonfly. Nagkataon na napakaganda ng retirement calculator na ito. Pero mga kapeso, just in case magre-register ka sa Dragonfly o gagawa ka ng sarili mong Pera Plus investment, pwede mong gamitin ang referral code ko na ito. Kikita ka kapag nagdagdag ka o nag-top up ka ng iyong investment at syempre mo, ako din mga kapeso, hindi ko itatanggi, magkakaroon din ako ng referral commission na galing sa contribution mo. Ibig sabihin, pero hindi mga kapeso mababawasan ang iyong contribution na ito ay promotion lamang ng Dragonfly. Dagdag natin mga kapeso, sabihin natin na ang iyong expected annual return o yung annual return natin sa loob ng isang taon, sabihin natin ay 8%, depende sa iyong magiging investment. 8% ang ilalagay ko dito. Ibig sabihin, kapag naghulog ka ng monthly contribution na 1,000 pesos, in 5 years, magiging 70,399 pesos ang iyong retirement fund. Pwede mo din itong dagdagan mga kapeso at pwede din siyang paiba-iba. Basta ang maximum natin sa isang taon ay 200,000 pesos lamang. Sabihin natin na 10,000 pesos ang gagawin mo na monthly contribution. Ilang taon ka na ba ngayon mga kapeso? Kasi 55 years old, pwede mo na itong ma-withdraw. Kung 50 years old ka ngayon, 703,000 ang pwede mong makuha. At 8% mga kapeso yan na kung mababa dito, syempre, mas mababa din ang retirement fund na makukuha natin. Sabihin natin ngayon na 45 years old ka at balak mo na makuha ito at 55 years old. Ibig sabihin, 10 years ang pwede natin na investment. 1,738,000 pesos naman mga kapeso. Kung ngayon ay 40 years old ka naman mga kapeso, ibig sabihin may 15 years pa tayo na natitira bago ang retirement natin at age 55 kung gusto na nating i-withdraw. Kung gusto mo i-extend, pwede din mga kapeso. 3,258,000 pesos naman. Sabihin natin mga kapeso, na ikaw ay 35 years old pa lamang ngayon. Ibig sabihin, 5,491,000 ang pwede mong makuha. Sabihin naman natin mga kapeso na 30 years old ka ngayon. Ibig sabihin 25 years ang natitira bago ang 55 years old mo. Kung gusto mo pang i-extend mga kapeso, pwede yan. 8,772,000 ang pwede mong makuha sa iyong retirement account. Given mga kapeso na 8% ang gagamitin mo sa pag-i-invest. Pero saan mo nga ba dapat yan i-invest? Kung ang gagamitin mo na platform ay Dragonfly Pera. Sabi nila, pwede mo daw yan i-invest sa mga dividend-paying stocks. So ito yung mga stocks na nagbabayad ng malalaking dividends. O kaya naman sa mga REIT or Real Estate Investment Trust. Ito naman, kalimitan dito sa Pilipinas ngayon ay mga property companies. Pero mag-expand pa yan mga kapeso. O kaya naman, yung mga stocks na member ng Philippine Stocks PSEI 30. O ito yung top 30 stocks dito sa Philippine Stocks Exchange. Magkakaroon din sila ng different funds. Nakita ko sa website nila mga kapeso, available na ang BPI. Meron silang money market, may bonds, at equity funds din mga kapeso. Kaya madami kang pagpipilian kung saan mo pwedeng i-invest ang pera mo. Ikaw mismo ang mag invest niyan mga kapeso para ma-achieve natin ang 8% o kung gusto mo, mas mataas pa. Pero syempre, mas mataas din ang risk. Ano pa nga ba ang mga benefits nito? Tingnan mo mga kapeso, kung bonds mo yan i-invest, wala kang interest income tax. Kung sa stocks naman,
at nakatanggap ka ng dividends mga kapeso, wala naman yang dividend tax. Kaya mas mapapabilis ang paglago ng pera mo. Ito pa yung mas maganda mga kapeso. May 5% tax credit on contribution ka. Ibig sabihin mga kapeso, kung 10,000 pesos ang inihuhulog mo kada buwan or 120,000 pesos, ibig sabihin yung 120,000 pesos mo na inihulog mo sa loob ng isang taon, magkakaroon niya ng 5% tax credit o nagkakahalaga ng ganitong amount. Maximum of 10,000 pesos para sa atin dito sa Pilipinas. Kung OFW naman, 20,000 naman ang maximum amount ng tax credit mo. Pero mga kapeso, paano nga ba natin makukuha yung tax credit? Baka kasi akala natin madadagdag siya sa ating pera contribution. Hindi ganon mga kapeso. Ganito ang current na proseso ng tax credit na yan. Ang gagawin sa atin ng Dragonfly, mag-a-apply sila ng tax credit sa lahat ng subscriber nila o sa lahat ng investor nila. Pagkatapos, bibigyan nila tayo nito, BIR Form number 2337. Ibig sabihin yan, ito yung Personal Equity and Retirement Account Tax Credit Certificate. Ibig sabihin, kada taon, after 60 days ng year-end, sabihin natin 2026 natapos, ibig sabihin yan, mga March 2027, magbibigyan tayo nito ni Dragonfly. After 60 days yan. Nandito sa tax credit certificate yung name natin, yung TIN natin, at saka address natin, at kung magkano ang magiging tax credit natin, mga kapeso. Saan mo ngayon pwedeng gamitin yung tax credit na yan? Kasi hindi yan automatic madideposit sa ating pera account. Ito ngayon mga kapeso, depende sa kung ano ang employment type mo o kung nagbi-business ka, mga kapeso. Sabihin natin ngayon mga kapeso na ikaw ay isang empleyado. So ibig sabihin, pwede mo yang ibigay sa HR nyo. And then sabihin mo may pera, tax credit ka, para ibabawas nila yan sa iyong ITR. Ito yung BIR Form 2316. Diyan nila yan ibabawas. Yung HR na natin o yung employer, yung magbabawas ng tax credit natin galing sa pera natin. Kung self-employed ka naman mga kapeso o mga freelancer, ibig sabihin pag nag-file ka ng iyong income tax return, isama mo yung pera tax credit mo para ibabawas yan kapag nag-file ka ng iyong tax credit. Kung OFW ka naman mga kapeso, ang sabi nila dito, halimbawa, di ba wala tayong tax na babayaran kung OFW ka. Pero minsan may mga binabayaran din naman tayo na tax, like for example, transfer of property, o kaya naman ay iba pang mga tax. Pwede mong gamitin doon ang iyong 5% pera tax credit certificate. Ito pa mga kapeso, what if ayaw ni employer na siya yung maglalagay doon sa BIR Form 2316 mo? Ibig sabihin, ikaw mismo ang magpa-file niyan mga kapeso sa BIR. Ibabawas yan sa iyong mga susunod na tax credit. Ito na mga kapeso, pwede din naman na ipunin mo yung tax credit mo kasi 5 years naman ang validity niyan. Although nag-expire talaga ang ating tax credit, 5 years naman ang validity niyan. So, pwede mo siyang pagsama-samahin and then one filing na lang ang gagawin mo. Pwede din na ganun ang gawin mo mga kapeso. Pero mga kapeso hindi pwedeng gawing pera ang tax credit. Nandito na siya. Akala natin baka pwede siyang gawing pera, no? Hindi. Ibabawas lang talaga siya sa mga previous or sa mga future taxes na babayaran mo sa BIR. Doon mo pwedeng gamitin ang tax credit kasi hindi talaga siya refundable. So, ang pinakamaganda talaga niyan, ibawas sa BIR Form 2316. Sana cooperative ang employer mo para naman mabawas natin dito ang tax credit na matatanggap mo. So yan kung paano natin mga kapeso magagamit yung Personal Equity Retirement Account pera tax credit certificate natin. O ano mga kapeso, inspired ka na ba na gumawa ng sarili mong Personal Equity Retirement Account? Simulan mo na ngayon mga kapeso habang may panahon pa para mas malaki ang kitain mo
Kumita ka sa tax credit, walang taxes ang mga dividends na matatanggap natin. Kaya ang piliin mo yung mga dividend paying stocks, yung mga matataas magbigay ng dividends. Kasi kaya mong hang ah, higitan pa yung 8% na computation natin dito mga kapeso. Gamitin mo rin ang referral code na ito mga kapeso para ikaw, kikita ka, may bonus ka from Dragonfly. Ako din syempre mga kapeso, kikita din ako via referral commission naman. Mga kapeso, ano, mag-i-invest ka na ba sa pera?